to produce jobs, to produce velocity of economic Ang sinasabi niyo, transactions. Mr. Secretary, revenue enhancement can come by way of Two ways. economic development. Economic Important development, and naturally. efficiency. Because the ultimate objective is you have to govern in such a way na maging credible and stable venue of investment. Para pumasok yung mga mamumuhunan. You have At to grow may your isang economy. bagay, may isang bagay. Law and order, peace and order. Siyempre. Pag magulo, walang papasok dyan. Hindi lang ho gulo, yung enforcement ng kontrata. Yeah. For example, maraming pagka medyo hindi na magandang Pupunta lagay. sa korte. Hindi na pupunta sa korte. Susuba sa kontrata. Ay, hindi ho pwede yun. At ang international image ng Pilipinas ay napaka-importante. Lahat ng foreign obligations natin, basta in good faith, na walang illegal na pumasok sa pagpasok natin, mga tratado natin sa ibang mga bansa, kailangan panindigan natin. Dapat ipagpatuloy yun. Unless may valid ground and may mutual consent sa pagkalas. Kung hindi, lalabas tayong unreliable. So yung other side of the coin, kung nakita naman yung kontrata, grossly disadvantageous, hindi ang pinakinabangan. May mga proseso, dapat panindigan na huwag sundin kung may legitimate legal ground for it. Yun ang magkagandahan dahil si Secretary Gibo, bar-top notcher. Di ba? At Importante. may Pero yung mga- pangalawang nga question mo, ito, recurring nga question. Yung sa Hello Garcia. Kanina, yung papaanong bagang magiging relasyon nyo kay President Arroyo. May mga sistema at proseso tayo upang sa ganun magkaroon ng redress at malaman ang katotohanan. Ngayon, kung ang sinasabi ng mga tao ay prosecution ng mga kaso, dapat ang isang Pangulo ay wag actively makialam dyan, either for or against. Bakit? Dahil unang-una, lalo na kung against, ang balanse ho ng scale of justice very, very delikado po Yung yan. persecution at prosecution, Oo. medyo pwede kang lumampas doon sa panggigipit na yan. Oras na makialam ang isang Pangulo dyan ay either benggansa o pagtatakip ng mata sa hustisya. Kaya, at pagka benggansa naman ang mangyari, 50% ng agenda ng Pangulo siguro, at a minimum, hindi na niya magagampanan kasi titingin na lagi sa likod yan na baka siya ay mabenggansahan din. Kaya may mga proseso yan eh. Igalang natin ang proseso at mga institusyon. At ang trabaho ng Presidente ay to serve the public from day one. Redress of grievances is merely one aspect of governance. Ito, Sec, sa pag-iikot namin, palagi itong tinatanong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may edad. Ano ba, Sec, ang pwede mong gawing programa tungkol naman doon sa mga healthcare? Diba, gal dito sa atin sa Pilipinas, parang hindi pinapakialaman ng gobyerno yan. Alam nyo, kahit ho, yung pinakamagaling na dalubhasa, palagay ko sa healthcare, medyo magkakaproblema. For the simple reason that ang mga matatanda nating mga tao worldwide, humahaba ang kanilang buhay. Life expectancy. We have what we call an aging population. And ang cost of healthcare as new inventions come in. Tumataas. Yung array ng wellness na kailangan mo gawin, ang mga therapeutic procedures na kailangan mo gawin, lumalaki. So, lumalaki ang halaga. Yan ang problema natin. Big example, yung Armed Forces budget, DND budget. Ang operating budget namin ay 52 billion a year. $1 billion more or less. Ang retirement and pension budget ay 30 billion. Requirements yan. At ito palaki kasi. Palaki ng palaki. Iba naman kasi Secretary yung retirement scheme na ito'y minano yun, mamarahi pa susunod na Pangulo. Hindi ka nako-contribute sa retirement scheme, pero ang sweldo ng mga nag-retired na military is equivalent to your, to the pay of the active. May alignment. May indexing, May indexing. May bawas lang na konti. Hindi ito contributory katulad ng GSIs. Hindi. Palaging GAA. nakay doon sa budget. Sa budget po yun. Okay. Requirements yan. Si President Obama na napaka-popular na presidente, dun ho sa healthcare nahirapan sa Amerika because it's already 14% of the US GDP ang gastos nila sa healthcare. Ngayon, ang atin po, dalawang bagay sa healthcare. Prevention, katulad ho ng ating mga barangay health workers, napakalaki ng tulong nila. Kaso, it differs from locality to locality. Kailangan ho may standardized set of controls, standards, and benefits ang mga barangay health workers natin. Napakaganda nung binanggit ninyo, Mr. Secretary, sapagkat
ang napaka-importante dyan yung basics. Yung basic Sa prevention. at the barangay level pa lang, kung po pwede nang maayos yun, ayusin na yun. Ayusin Yung na. preventive, para hindi Preventive na na may para- presyo sa mga ospital. Oho. Di ba, Mr. Secretary? At saka yung mga social workers ho natin under the DSWD, napakalaking Laking tulong, tulong. po ng mga yan. At alam po nila ang social profile ng bawat household, lalong-lalo na sa poorest of the poor. Doon naman po, sa kailangan ng paggagamot, meron pong isang bagay na dapat pag-aralan, pero dapat ho dalubhasa na mag-aral. Yung universal participative healthcare, nandiyan ang PhilHealth na. PhilHealth. Pero dapat covered lahat na ng Pilipino at permanent residents, ke mayaman, ke mahirap. Ngayon, ang ability to pay, for example, ang isang may kakayahan, mag-contribute siya monthly, yearly, dun sa common pool. So, you spread the risk. Yan ho, magkakaroon ng dalawang benepisyo. Yung unang-una, magkakaroon ng mas maraming resources para sa paggamot. Pangalawa, mas malaki ang makukuha natin na pang-reimburse ng healthcare professionals para recompense naman ho sila ng tama, hindi sila aalis. Basa pa tayo ng mga tanong. Ano nga yung unang tanong? Yan po ang Baka isang ideya na magtampo na naisip ito ko. si Ana. Ito yung tanong kay Ana, Mr. Secretary. Itutuloy niyo po ba ang scholarship sa TESDA? Pero sana, kung itutuloy niyo ito, monitor ng mabuti ang mga accredited schools kasi hindi magandang turo dahil nga libre. Tamad pagturo ang mga professors, they don't care kung matuto ang estudyante o hindi. Hindi rin ibinibigay ang allowance ng mga estudyante. Tutuloy po natin ang scholarship subject to strict supervision ho and standardization. At itong TESDA, itong technical education, Oo, isa sa napaka-importante. magiging, Technical and vocational education, ano? Opo. Kahit hindi pang permanente, kahit pantawid lamang para sa ibang bagay, napaka-importante sa ating mga kabataan upang sa ganon sila ay magkaroon ng chance sa job market Kayo immediately. may programa po na nabanggit nyo na one college graduate for every family. Opo, yan ang goal natin. One for every family. Enhanced ho natin ang scholarships natin. Ngayon, ang nuance ho, ang pagbabago na gusto kong gawin, hindi lamang tayo magbibigay ng scholarship sa mga kurso na kinakailangan ng merkado, katulad ng nursing, yung araw, at tourism, and all of that. Pero ang pinaka-importante ho is to develop scholars for the public sector. Kumbaga ho, gayon, international relations experts. Napaka-importante niya. Napakahirap. History graduates na mag-aaral kung anong nangyari nung araw, magpaplano katulad ni Francis Fukuyama dun sa Amerika. Napaka-importante niyan. Lalo na sa geopolitical realities ng Pilipinas para sa kinabukasan. Public policy and public administration na experts na magpapatupad ng local governance. Napaka-importante po niyan. Kaya nga meron pong tanong, itong, pakibaba nga yung isang tanong yung tungkol sa si Butch ng Caloocan, ang, sabi ni Butch, sa tingin ko ay kayo ay may malinis at magandang track record sa lahat ng kandidato. Saludo kami sa iyo. Yung isang tao ito, maraming government agencies, yung tanong na yun, sisimula sa maraming government agencies. Yan. Maraming government agencies ang walang work program, kaya walang plano, walang performance parameters. Ano masasabi nyo dito? Alam nyo, ito ho ang lagi kong punarin at sana naman baguhin ang ating Civil Service Commission. Sa tingin ko, as it related sa aking departamento na pinangasiwaan noon, examination-oriented at saka degree-oriented. Hindi talent-oriented. Saka hindi performance. Kasi sinubukan siguro gawing egalitarian, yung pantay-pantay lahat ang pag-promote. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung NDCC Operation Center, 24/7 minaman yan. Walang panahon kumuha ng master's degree ang mga tao dyan. Walang panahon mag-aral ng civil service exam. So, hindi mo naman ma-promote ngayon dahil walang... Kasi may mga requirements sa academica, achievements, meron pa yung mga seso, di ba? Pero di ba, Mr. Pero Secretary, sila- meron dapat equivalency requirement? Wala rin eh. Hindi rin nagagawa. Hindi rin nagagawa eh. Sayang. Ngayon, hindi ma-promote yung tao na 20 years na nandun, na may stock knowledge at experience. Darating ngayon yung United Nations. Bibigyan ng 200,000 isang buwan. Ay, goodbye. Di, pupunta na. Lilipas na. Lilipas Ang na. trabaho ho sa DND, for example, very specialized yan. Kaya ho, minsan, pag sinabi natin, civilian ang secretary, dapat civilian na may alam. Kung hindi, nako, ang learning curve, napaka-steep, maiwanan. Ganon din sa mga empleyado. For one employee, they're doing 2 to 3 or 4 jobs.
Alam nyo, Mr. Secretary, napaka-importante yung issue na yan, yung continuity. Sapagkat, from one administration to the other, para bang gusto palagi ng isang administration, no matter how limited. Halimbawa,